Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito. Bumabalik pagkatapos po ng aming annual clergy retreat sa Tagaytay City. And welcome sa ating pong Thursday episode ng ating lumalaking at nagiging popular na radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And it's November 12, 2015. Yan. Marami po yung mga activities na nangyari sa araw na ito, no? Aside from of course, the conclusion of our annual clergy retreat sa Tagaytay po, ay of course mayroon tayong kinover kanina. Yan, no? And of course, yung aking partner nandoon sa unang-unang upuan, no? The choices seat. Yan, no? Naku, talaga. O, sige, Sister Son, bumati ka muna at magkwento ka na rin. Okay, welcome back, Among. Di ba na-miss ang radyo? Tatlong araw kang wala. Siyempre. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, fresh from the Kanawan Conference at Sakop. Yan. Freshly baked. Parang yung mga donut at saka tinapay, ha? Pero si Cardinal Tagle may napapaiyak sa bandang huli ng ng talk niya. Yung una, tawa kami ng tawa sa kanya. Nung bandang huli, napapaiyak na kami. Nung style talaga ni Cardinal yan. Yung experience. Kukunin kayo muna na sa kakatawa, no? But eventually, lumalalim at lumalalim. Diba? Yan naman talaga dapat Pero Among, first muna, I'd like to congratulate, of course, lahat ng staff ng Sakop for a well-deserved congratulations. And of course, happy silver anniversary sa kanila, no? And of course, Among Alden. Si Among Father Alden Kenneth. daw ang tawag sa kanya nung iba nung nag-opening remarks siya. Hinahanap ko yung dimples niya, wala. Congrats. Yan, si Father Kenneth, sipag-sipag na director ng Sakop, no? And of course, Sister Edna and company, yung mga servire, kasama ko sa mesa. Talaga? Parang tiga-sakop na ako, Among kanina. Dapat lahat ng tiga-sakop kasi unang-una yata akong dumating sa mga Hindi, dapat humingi ka ng t-shirt. Oo nga, naka-t-shirt silang puti. Dapat naman. Pero congrats po sa inyong lahat. Talagang napakaganda po ng tinatag ninyong activity. And of course, in partnership yan with the University of the Assumption. Nandun nakahabol si Father Josel. Congrats din po, Father Josel. Congratulations sa mong Josel. And of course, lahat ng nag-participate dyan. No? Sina Brother Charles. Ang galing si mag-MC. Hindi ko nakita pero madaming tao kasi almost 300 kami. Kaya nga. Ako yung humabol lang dito Nung kasi on our way back to Pampanga, of course, na napakinggan yung talk ni Congresswoman Lenny. Tapos diretso ako dito, medyo nag-anchor ng konti, no? Kaya lang talagang very bad yung ating internet connection kanina. Pero I think we will make it a point to replay the whole thing, no? Yung mga recording natin. Magagaling lahat ang mga speakers even Gawad Kalinga Ambassador si Mr. Meloto, ang galing din niya. Napakagaling na mama yan, no? In the eyes of a social entrepreneur. No? Of course, sa Couples for Christ, pero talagang yung kanilang advocacy regarding, of course, yung entrepreneurship, yan, no? Tsaka yung livelihood, no? Pabahay, yan. Mga ganyan ang kanilang mga mga naging programa, no? Sa couples. Tsaka si Honorable Lenny Robredo, talagang isang tunay na
nagsisilbi sa bayan. Napakasimple niya, amo. Mhm. Gumaganda siya sa kasimplihan niya At yun nga yung sincerity niya. nabanggit niya, no, yung siguro yung Naga, no, yung pwede nating yung mga sharings mga best niya practices sa, nila doon, no? Ang dami. Oo, sa Naga. May Ang mga gaganda. sinabi siya, no, about the council Oo. na kailangan na Oo. itatatag natin dito, no. People's Council. Yung ganda. hindi lang mga government agencies ang no. In fact, yun nga, I was really touched when she made mention that it was the Social Action Center of their diocese, no, archdiocese na parang nagbigay buhay at nag-create ng council na yun, no. Napakaganda. Talagang dapat it is supposed to be people's initiative ang kailangan dyan, no. So, okay ka na? Oo. Nakita ko nga yung kasi, mga pictures mo. Oo, talagang fresh na fresh from that, Yes. hanggang mamayang gabi, ire-reflect ko pa yung mga narinig ko sa kanila. Nasa Oo. Cloud9 ka pa niyan. Oo nga. Ay, ikaw naman ang magkwento sa Tagaytay. Ito, bumaba na kami sa cloud. No? Kung maganda Yung kanina rin yung- medyo nagkwento na ako, no? Ah, O si okay. Monsignor Jerry Santos. Okay. Sino pa naman hindi nakakakilala kay Monsignor Jerry? national level na kasi si Yan, Monsignor. Magaling nag-talk. Sa Etche. Diba? I-share mo sa akin yung tinok niya sa inyo. Oo, mamaya, no? Mamaya na lang. Oo. Baka yung ating mga listeners hindi makasakay. Makarelate. Oo. Oo. Okay, and wow, talagang high cloud tayo. Oo. Okay, ngayon po ay 32nd week in ordinary time, November 12, Thursday. Yan, banggitin mo yung mga ngayon birthday Oo ni nga. yung isang kaklase ko, si Father Raymond Reyes. Nasa abroad pa ba? Nasa Archdiocese of San Francisco, California. Okay. Si Father Happy Boogie. birthday Yan, po. ang tawag sa amin. Ang tawag nila sa kanya, Father Raymond Reyes. Yan, kaklase ko yan. November 12 ang birthday. And of course, yung nag-anniversary. Ordination anniversary po ngayon. Naku, kanina nilapitan ako. Hindi ko nag-greet nito. Ha? Nakalimutan ko. Talaga? Nilapitan ako ni Among Oliver kahapon. Ay, kanina. Among Oliver Yalong, happy 12, blessed 12 ordination anniversary pala. Hindi yung date, yung 12. Oo Hindi nga, naman 12. yung Hindi 12. Ewan ko siguro mga na yan. Diba, mga 18, ganyan siguro yan. 17, 18 na siguro. Oo, okay. Year. So, apong berong, Oo maya nga. pa oras kaya ka. Ayan. Okay. O, sige. At may santo ngayon na Sino? kapistahan. Saint Josephat. Yung isang nga, si Saint bishop Josephat, oo. and martyr. Yan. Yan. Siguro, Sterson, diretso na tayo sa ating pagbasa, no? Medyo tayo sige. Yung introduction natin mahaba, no? Mahaba. Sige, babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Okay, makipagtalakayan po kayo sa amin by means of your text messages. Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay, babasahin Okay. po sa atin ngayon ni Sister Son ang ating okay, ebanghelyo. yung gospel na tayo. Mhm. O, sige. Diretso na tayo dyan. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng sanlahing ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, naku, napakaganda ng gospel
ngayon, Among, at siguro ikaw for 3 days at ako naman kanina, naranasan natin ang kaharian ng Diyos, di ba? Actually, Jesus is the kingdom himself, no po. At ang kaharian ng Diyos hindi yung sasabihin nating does not come in a way that attracts attention. It comes by wisdom. Po. At itong kaharian na to ay nasa atin, within us, no? At kailangan magbago ang puso natin to be like sa puso ng Panginoon. Kumbaga sa para sabihin nating nasa atin ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, we should be transformed, no? Our heart should be transformed to be like God's heart. Yan. At ganun din po, ang kingdom of God ay nasa atin kapag marunong tayong magmahal. Kapag marunong tayong, willing tayong magdusa, to suffer for Him, no? To sacrifice for Him, and then to continue to struggle for Jesus until we reach His kingdom. Ayan. Yan, napakagandang ebanghelyo talaga ito. Oo. Yan, yung the kingdom of God, di ba? At kanina nga, nagmisa sa amin, yung concluding mass, Oo. si Bishop Dong. No? Yun nga yung nasabi nitong ating ebanghelyo, no? Which is the truth that the kingdom of God, hindi sabi niya, nandun, okay, nandito. O kaya nasa tabi ko o ano. Pero sabi nga ng ating Panginoon, no? Kuminsan walang mga warning o senyales ito, no? Kaya kamukha ng sabi nga dito, warning lightning field, no, with the sky. Parang ganoon yung kuminsan walang senyales itong kingdom na to, no? Kasi ito nga, no, sabi ng ating Panginoon, no, which is I believe medyo sila yung nabigla rin dito sa sinabi ng ating Panginoon ito, no? Kasi nga itong kingdom of God na sinasabi ng ating Panginoon yung hindi nasa labas natin. Kung hindi ito nga, no? Sabi niya, the kingdom of God is in the midst of you, no? In other words, nasa sa inyo. Oo. Hindi lang yung Within. parang it is an outside reality, but it's located no, and at the very heart of a person, no, yung interior, no, di ba? Yun nga yung na-share ni Bishop Dong kanina sa amin, no. Alam mo, may naalala ko story dito, Steson. Mayroon daw isang ano ba ito? Maglolo. Maglolo sila, ha. Tapos humihigib ng tubig sa well. Ano ba yung sa well? Yung talaga ba yun? Talaga sa Kapampangan yun. Oo nga, hindi ko alam sa Tagalog. Humihigib ang sa isang well. Sige. Sa isang well, alam mo yun, no? Nabusan tayo ng Tagalog. Talaga, Kapampangan. Kapampangan ba yun? Anyway, sa well na to, siyempre, humihigib ka ng tubig, no? Di ba? Yung bucket, ibababa mo doon sa sa loob ng well, di ba? Parang wishing well. Diba? Yung timba, no, parang may lubid na parang may lubid, tapos ibababa sa well. May tali tapos bababa mo. And then pagbaba ng makakahigib ka ng tubig, of course, no? Anyway, mayroon daw maglolo. Sila humigib ng tubig diyan sa well, no? Tapos sabi nung bata, lolo, sabi niya, saan ho ba nakatira ang Panginoon? Ang Diyos, sabi niya, no? Tapos ang ginawa ni lolo, kinarga itong bata, no? At pagkatapos medyo dumungaw ng konti doon sa sa well, sa loob ng well. Sabi niya sa bata, tingnan mo yung sa ilalim niyan, sabi niya, yung well. Sino ba yung nakikita mo diyan? Sabi niya. Siyempre, parang sumilip ng konti yung bata, no? Sa ilalim ng yung well. Of course, ang makikita niya kasi tubig yun, eh. Alam mo naman, tubig pag magre-reflect yung sarili mo, di ba? Sabi niya, nakikita ko yung sarili ko. Sabi nung
nung bata, no? Mm-mm. Sabi ng lolo, yun, sabi niya, no? Sabi niya, diyan nakatira Mm. ang Panginoon, no? Nasa sa iyo ang Panginoon. Sabi niya. Ang ganda ng sagot niya. No? Oo. The Lord lives in you. I would say, Mm-mm. that's very true, no? In every person, we carry along with us, Mm-mm. of course, God Himself, no? Mm-mm. Parang hindi ba yung sanctuary ng tao, no? Parang yung sabi ni Monsignor Jerry Santos sa amin, no? Sige. Yung conscience. Mm. No? Parang the inner sanctum, the sanctuary, Oo. no? Where man and God meet, sabi niya. Mm-mm. No? Tama yan, ha? ganda, oo. Mm. So, nasa sa atin, Sister Song. Mm-mm. Itong kaharian na to, Mm-mm. no, yung bang parang hindi isang lugar. Mm-mm. Of course, but it involves a place, of course. Oo. Hindi parang it is something outside of us. Mm-mm. Ito nga ang sabi ng Panginoon, kung minsan yung siguro iba sa atin, no? Ano ba? Yung kingdom of God, hindi ba heaven yan, no? Of course, it's synonymous to heaven, no? Oo. Okay? Kaya nga sabi niya, it's not coming with signs to be observed, no? Parang, oy, nandito, kaya nandyan. Oh, nandyan sa ano. Mm-mm. Pero sabi niya, it's in the midst of you. It means, yun nga, no? Nag-uumpisa sa tao. Oo. Nandun sa pinakakaibuturan mo sa ng iyong puso, no? Yun nga, yung it's inside you. No? At totoo naman 'yan, 'di ba? Well, let's take for example, no? When you're very very serious, no, and quiet in prayer. Ay, oo. Sige nga. Oo, Hindi ba totoo nararanasan ng Panginoon nandyan sa... Oo. Ay, oo. Diba? Mo, I agree doon. Kasi nararanasan natin, no? Lalo na yung tahimik ang gabi, ikaw mag-isa sa room mo, nagdadasal, or maybe early in the morning, no? Madaling araw, na ang sarap magdasal ng Kaya ganon, no? Just by yourself in your room. Kaya nga, I mean to say, no, ideally, and of course, ito po, alam na lahat natin siguro, no? Okay. We can commune with God in any place, no? Oo naman. In any space, sabi nga, no? Although, siyempre, we have churches, no? Kasi, ang mga churches, very important din, no? Dahil dyan tayo nagtitipon, bilang community, So, with diba? the community naman. Oo, yung community naman, di ba? Oo. Pero there are some, of course, instances na kung minsan di ba, sabi ko nga, kahit nasa workplace mo, Oo, pwede kang sa magdasal. bahay, Oo. di ba? Hindi lang sa simbahan, of course, no? Of course, we cannot contain God, no, in just one, or limit Him in just one place. One place, Pero we carry Him along with us every day, no? Pagka ang isip at puso natin ay nakatuon sa Diyos, ano man ang lugar natin. Kahit nga nasa jeep ka pa That's true. Pwede rin. Di ba? Although, siyempre, kung minsan, maraming distractions yan, di ba? Oo. Kaya there will be times na gusto mong katahimikan. A lonely place. Just, a lonely place. A sacred in your space. room. Oo, ikaw mag-isa yun. There are times na ganun naman. Yes. So, No? Pero there are also times na ang sarap ding magdasal sa isang garden na katabi yung mga flowers, Yes. yung mga plants, God's creation, 'di ba? Maganda rin 'yon. yan, oo. So, yan, no, yung the reality of the kingdom as it's inside us. It's here. And at the same time, ito nga, Sister Son, no? Kasi ano yan nung I think when we were studying theology, no? Yung, kasi ang kingdom of God, it has an aspect of it's here, it's present, but it's not yet. Oo, it's not yung parang paradox hindi yan complete. Ano hindi yan, pa yung bang complete, nandito na pero wala pa. O baka hindi parang sa Advent yan, di ba? Oo nga. Kasi May iba na yan. yung Advent, di ba? No, He is coming and yet yan, pagka sa Pasko nandito, di ba? Pero He is coming again, no? Yung first coming niya, di ba? Yeah, parang gano'n yung that dual aspect of the kingdom as it's present here, it's here inside us unang-una, and at the same time we can create
no? Mm-mm. That condition or that state, yung estado na nandyan ang kingdom of God. Mm-mm. Son. Nandito na. Nandito na, halimbawa, hindi lang Sa sa atin. puso natin, ha? Mm-mm. Halimbawa, yung pagka nagmamahalan tayo. Oo. Kanina, naku, parang nakita ko yung kingdom of God dyan sa Kanawan. Oo, amo. I-explain mo nga. Lalo na yung I-express mo yung nakita mo dyan sa Oo. convention kanina. Oo nga. Diba? Yun nga, galing kami sa iba't ibang mga lugar, nagkatipon-tipon, and then ang pinag-uusapan namin, yung yung mga mahihirap na makakasama natin. May sinabi pa nga si Cardinal Tagle, yung hindi lang yung integral human development, kundi yung inclusive growth, sabi niya. Kasi kung minsan, pagka wala sa atin yung inclusive growth, may ine-echepwera tayo, lalo na yung mga mahihirap, i-echepwera natin, ganon. Pero, yun ang in-emphasize niya sa atin, no? Ang inclusive growth, isa siyang church mission din, no? Hindi lang religious, kundi moral din. Napakaganda. At tapos, nabanggit din niya yung it requires an ethics inspired view. No? Kasi di ba kung minsan namong sabi nga niya, kung minsan wala tayong tiwala, sabi niya, pero there should be times na kailangan magtiwala ka eh. Kasi kapag wala kang tiwala, it will cause parang self-defense, self-preservation. Yun yung sinabi ni Cardinal Tagle. Sabi niya, we have a benevolent father, sabi niya. Tapos, lahat sinususpetya natin, sabi niya, no? So, kasi nga naman, kung lahat sususpetyahan mo, hindi ka nakakain. Kasi sabi mo, baka may nilagay sa pagkain ko, di ba? Hindi ka na sasakay ng jeep, baka madisgrasya ako, hindi yung driver. So, kailangan din yung trust, sabi niya. Yan, pagtitiwala, pag mamahala ng mga tao, di ba yan? When we show our concern to that's the kingdom of God. Kasi God nga, is here. Kasi diba? nga, yun nga yung usually pagka may nakita tayong mga mahihirap, yung mga street children, isipin na natin kagad magnanakaw yan. Di ba? Pero kaya, hindi May mga street children na talagang may gagawin na hindi tama. Hindi tama ganon. yan. Kaya ganyan. Pero sa ayaw at sa gusto natin, may mga street children na talagang naghahanap buhay lang sila. Talagang nabubuhay sila ng marangal kahit na street children sila. Yan. I think ako naman ang isang rin is as part of being God's co-creator. No? We can create good, pleasant, and beautiful moments or experiences for people. No? Yun na, yung mga mahirap. Kanawan means kaginhawaan, di ba? Pag nagbibigay tayo ng kaginhawaan sa mga taong mga mahihirap, tao. I think we are parang ushering in the kingdom of God. No? Yung bang nandyan. Ito na. Ito nga. Kasi yan ang kingdom of God eh. Ang paghahari ng Diyos ay pagka feel natin, nararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay, no? Sa ating mga relasyon. Halimbawa, no? Ito nga, alam mo naman ilang weeks na lang, Pasko na naman. Yan, makikita yan ang Pasko, ngayon yan, yung lalo na sa mga bata. No? Lalong-lalo na dito sa Pampanga, ha? Alam mo, sa Tagaytay, sa ng Cavite, of course, nagpunta kami dyan. Wala pang spirit of Christmas, no? Sa atin dito, no? Yung mga streets, no? Di ba? Dito lang na sa San Fernando. Parang, yan ang kingdom of God, yung bang talagang feel mo na talagang isisilang ang Panginoon dito dito sa ating probinsyang ito, no? It's because of course no? Masaya, yung mga physical na palamutian, it adds sa saya. Color, di ba? Yung tsaka meaning, sa spirit. The spirit, di ba? At pag naalala natin ang Pasko, sabi ko nga nung last Sunday sa homily, bakit ang bait-bait natin, no? Parang, nga, no? Nakakapagtaka din, no? Kaya nga sabi nung kanta kapag Pasko, mabait ang... Dapat araw-araw ay Pasko. Very generous ang very tao generous. pag Pasko. Yan ang kaharian ng Diyos, Sister Son.
nandyan, buhay ang Diyos, no? Mm-mm. God is present in our midst, no? Mm-mm. Kaya tama itong sabi ng Panginoon. Oo. And yet siguro nga, ma-explain natin mamaya siguro, Mm-mm. nandito pero wala pa. Mm. Yan, no? Yung wala pa, ano kaya yung wala pa? Kami naman namang tama ba yung ine-explain namin sa mga bata, yung mga katekista. Andito na ang kaharian ng Diyos pero hindi pa kompleto. Oo, parang ganon. Oo, tama. It's Tama the same din yun. thing, Ano, oo. Hindi pa wala kompleto. pa in a sense, yung nga, hindi pa kompleto, may kulang pa. May kulang Kasi pa. nga kung minsan talagang ganit yung buhay natin dito sa mundong ito, kung minsan on and off, no? Minsan nagmamahal tayo. Minsan na masungit tayo. Oo. Kung minsan Oo, totoo kuripot yun. tayo. Oo, minsan naman very generous ka. Yung diba? mga on and off Oo, thing totoo yan yun, oo. Hindi pa talagang hindi Mm-mm. pa talagang parang kompleto, ganap ang presensya ng Diyos, ang the kingdom of God here, no? Kaya nga yun, saan ba makukompleto yan, di ba? Yan. It's not here in this world, of course, no? Pero yun nga, pagka nandun na tayo dun sa talagang kalwalhatian, sabi nga, no? Doon talagang magaganap completely, no? And perfectly the kingdom of God, no? Oo. Pero dito, of course, kung minsan pwede nating bilisan, sabi nga, no? Ang presensya ng Diyos dito. And we can, yun nga, no? As co-creators of God, we can create a lot of good, no? Beautiful and beneficial experiences for people around us. Ito nga, yung mga mahihirap, no? We can do something for them, no? And they also, sabi ko nga, Oo. di ba? Sila ang kuminsan tayo ang nabibiyayaan, no? Oo, dahil sa kanila. Sabi nga nung nabasa ko, Oo. tayo ang nabibigay sa mga sa mga sa mga mahihirap kuminsan, of course. Oo. Pero sila Pero later on, sila ang magbibigay para sa buhay natin sa pagkatapos ng kamatayan, no? I mean say they give us something papunta dun sa buhay na, of course, no, kapiling natin ng Panginoon, no? And I think that's very true, Oo. no? I think nung nag-recollection ba kayo dyan sa Tagaytay nung nabanggit yan, no? Oo. During the year of the poor, Ay, diba? oo, yung nabanggit din ni Archbishop Yes, yung, oo. And I think that's very, very true, no? Sabi niya, mong pag-akyat daw natin sa langit dapat may kayong atintang katayid kalulu. Yan. Dahil sila nang magpapapasok sa atin. Oo, silang aakay Sa sa atin, langit. papanhik sa langit. That's very sabi true. niya, oo. Okay, medyo i-cut Okay. muna natin ng konti ito, Sister Son, no? bilis. At mamaya, of course, no, babasahin din natin itong mga text messages. Mayroon na, ha? Ito, okay. oo. Pagkatapos, yung ating mga texters, of course, no? Kindly join and, of course, makisangkot po dito sa ating talakayan, no? Regarding our gospel reading for today. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Sa mundong ito ay isang paglalakbay lamang patungo sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Lahat sa mundong ito ay pansamantala lamang, wala tayong maangkin na sarili atin, Kundi ang Kanyang
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, kanina po sa ating first segment, tinalakay po natin itong napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no? Sabi nga ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, no, ay hindi parang napakalayo o kaya nandoon, no, o kaya yung wala sa atin, pero sabi niya, it is in our midst, no? Itong kaharian ng Diyos. At totoo naman po, no? We meet God, no, in the interiority of our, of course, spiritual life, ang ating prayer life. Pagka tayo'y nag-iisa, no? We are immersed in, in prayer, di ba? And not only that, no, hindi lang po sa atin naninirahan, nananahan ng ating Panginoon, kung hindi pwede nating likahin ang kanyang presensya, no, sa pamamagitan po ng ating pagtugon, no, lalong-lalo na yung nga kaginhawaan, yung kanina kanawan, di ba? O, pag ating tinutugon ng mga pangangailangan ng ating mga kapatid na kuminsan nahihirapan sa buhay, no, pag yun nga, no, nagpapakita tayo ng awa, ng malasakit, ng pagmamahal, naku, nandyan po ang kaharian ng Diyos, di ba? Okay, sige, mga text messages natin, Sister Son. Okay. Basahin mo. Sige. From 1674, sabi niya, "Hi, Among Pep. Welcome back po. Kumusta po ang retreat? Happy 16th priesthood anniversary to Among Berong." Ayan. Okay. And then, of course, yung isa pa, 1674. "Good evening, Among Pep and Sister Zon. Ask ko lang po, ang pagpapakumbaba ba po ba ay pagpapakatanga?" Sabi niya, hindi naman. Hindi po. Ang pagpapakumbaba ay humility. I think hindi tama yung word na yon. Hindi Baka naman po. yung ibig sabihin niyan, yung parang martyr effect. Yung pa-martyr effect naman. Yung hindi ba kung minsan sabi niya, binubugbog ka na ng asawa mo. Ganyan, no? Tapos wala ka pang ginagawa dyan, umiiyak ka. Okay. Yung mga ganyan. Baka yan ibig sabihin. Tapos, pagpapakumbaba lang kasi ang sinabi niya. Diba pagka tapos i-advise ka ng mga kumare ng kumare mo. Bakit mo yung hindi iwanan ng asawa mo yan? Nagpapakatanga ka. Baka yan ang ibig sabihin yan, ha? Baka yun ang ibig ewan ko, sabihin. Ewan ko. Pero yan ang suspecha ko, no? Kaya parang, hindi pagpapakumbaba yun, di ba? Yung umiiyak na parang inaayahan mong nagiging biktima ka na lang, di ba? Okay. I think you have to speak up also what's inside your heart, di ba? Yan. Okay. Sige po, from 5755, magandang gabi po. The gospel says, "The kingdom of God is among us. It is in our midst." This can be proven, number 1, whenever we live His teachings, we change our old ways of life, our mentality, attitudes, behavior, and values. Christ lives in us and we resemble Christ in many ways. Number 2, when we allow Jesus to be the Lord of our life, then God's kingdom comes to us and is made visible. Hence, God's kingdom is among us and it is in our midst. Salamat po. Si Amando po ito. Yan. Okay, salamat po, Mang Amando. Mukhang nagbago po ang number nyo. Okay. Meron pa po dito from 1160. Putol po yung text nyo, 110. Sabi lang niya, peace. Well, Peace. balon po, TY. Putol po yung i-text nyo na lang ulit po. Incomplete po yung text. And then, yung isa pa, happy 16th priesthood anniversary to Among Berong. Congrats. Keep up on spreading the good news. Yan. Okay. Salamat din po. Sige, Okay. Among. Okay Wala na na? yun. Wala na. Yun na Okay. lang. Hintayin ko na lang po yung incomplete na text. Sige po. May incomplete na text tayo. Okay, medyo ituloy natin ng konti Sige. itong sinasabi ng ating ebanghelyo pa rin, no, Sister Son? Yun nga, yung kanina, yung I think we need to explain that, no, yung sabi ko nga, not yet
parang hindi Oo, pa oo. hindi pa ganap, no? Hindi pa ganap dito sa mundo Mm, ang mm, kaharian ng Diyos. Pero That's right. nandito na. Oo. Oo. Kasi kung minsan, yun nga, we cannot really sustain. Mm-mm. No? Ang ibig sabihin na sustain yung parang hindi ayan, nagmamahalan tayo ngayon, no? Mm-mm. Tapos naku, may intirahan na naman. Oo. So mawawala muna sandali. Kasi alam mo naman dito sa mundong ito, pagka gumagawa ka ng mabuti, Oo. no? Hindi ba? Totoo yun, no? Oo, Na-experience natin yun, eh. Kung may kingdom of God, may kingdom of the devil din dito. Oo. Di ba? At saka kapag may project kang maganda o may gagawin kang Mhm, maganda, mhm. ay nako, talagang Yan. uulanin ka ng negative. Oo. Alam mo yung kanina, aayawan no? ka. Kanina kasi nag-anchor kami ni Karen sa dyan sa Kanawan kanina. Mm-mm. Yun nga, yung napuputol yung internet connection, no? Nung kay Cardinal Tagle na talagang naku, ang haba ng yung mga Oo, gap, oo. no? Yung mga putol na Oo. sa connection, no? Mm-mm. Sabi nga ni Karen kanina, naku, parang pinapasukan na tayo ng may kumukontra, sabi niya, no? Oo. That's very true, di ba? Oo. Minsan we feel that as we work for the kingdom of God in this world, mayroon ding ibang kaharian Ay, oo. na ewan ko ba't pag yun nga, no, as experienced by so many, Mm-mm. pag talagang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, no, nagsisikap ka, Sister Son, no, with all the good intentions, no, Oo. all your efforts, your energies, no, are really focused on making things happen for people, di ba? Oo. Tapos madidiskaril, no? Yung bang minsan may nag-aaway sa mga kasama mo. Minsan yan nga, no, may nasakitan, mga ganyan, no? Nangyayari yan, no? Oo. Oo, 'di ba kahit noong September sa atin ganyan din ang nangyari. Di ba? Hindi pwedeng walang kasi napakaganda ng project mo, ganon. Kaya nga yun ang parang not yet, no? Kasi nga kuminsan on and off. Mabuti tayo ngayon, no? Yung samahan natin, no? We feel God, we experience Him, no? In our midst. And yet kuminsan, naku, mawawala yan. Mawawala. Oh, Oo. pag naku, yan na naman ang galit, ang poot, Oo. inggitan, Oo. di ba? Nangyayari na naman yan. O kaya nag-away dahil sa di ba? Sisimangutin ka. Ayaw magbaba nung isa. Oo. Ganyan, di ba? Parang nawala yung grasya. Oo. Parang wala pa, no? Wala na naman. Ganyan, no? Yung sabi mo yung kulang, no? Oo. Whatever that is, no? Whether kulang o kaya wala na naman o that's the not yet part of the kingdom of God. No? Ako minsan talaga hindi natin mape-perfecto, no? Oo. Sabi nga ni Bishop Dong kanina I'm not a perfect bishop, no? Our archdiocese is not perfect, no? Mga ganyan, di ba? We priests are not perfect, no? Sino ba naman, no? Oo. Di ba? Oo, wala. Kaya nga, yun nga yung kuminsan yung adihikain nating mabuti, yung intention nating na mabuti, talagang mabuti. Kaya lang kuminsan, naku, mahahalukan ng, no? Pagka, halimbawa, sa sistema, no? Minsan nga dyan, sa mga, hindi lang sa politika, no? Pero sabi nga, once you're in the system already, minsan, lahat ng mga ideals mo at prinsipyo, kung hindi matibay, yung karakter mo, naku, susunod ka na't susunod sa agos ng you name it. Di ba? Kasi may mga taong ganyan, Sister Son, no? Ang lakas ng mga criticisms nila, no? They're full of ideals and good values and principles in life. But once they go into inside the system, as they say, no? Yung mga kalakaran, mga culture, din sa mga workplaces natin, no? Minsan pagka yung dalawa, tatlong mga nagtatrabaho may ugaling ganito, susunod ka na rin. Ano ba yan? I-imbibe mo na. Yung bang ikaw mismo ginagawa mo na pala. No? Yan parang nawawala yung kaharian ng Diyos pagkaganyan. Parang sa gobyerno din sa gobyerno, sa sandaling iisang employee pa lang ang naging corrupt, sunod-sunod na yan. Kaya I think
no? Ang gawin lang natin siguro is of course pagsikapan natin na hindi yung ma-sustain natin ang presensya ng Panginoon. Although kung minsan yun nga, human as we are, we are not perfect. Kung minsan napakahirap, no? Pero pag nagkamali tayo, balik na naman. No? Itayo na naman natin ang kaharian ng Diyos, no? Kung minsan uumpisahan mo. Tapos along the way, di ba? Balik sira. parang galit bati galit, no? Sa mga mag-asawa ko minsan nangyayari yan, no? Okay. And I think yan nga, no? I-connecta na natin dito sa ating Saint patron saint, Josaphat. no? I think the big word here is about unity. Okay. Kasi galing siya sa Eastern Orthodox. Itong si Saint Josaphat, no? Yan, may kasi of course this is part of the church history, Sister Son, no? Nagkaroon ng split yan yung they call it a schism, no? Between the Eastern Church, no? Of course, ito si Constantinople yan Pagkatapos yung Western, tayo yan. Kaya nga may Eastern Rite at saka Western Rite, no? Ito namang Western Rite o Western Church, alam natin nakasentro naman sa Rome, no? Itong mamang ito, Sister Son, nabuhay siya. Of course, he belongs to the Orthodox Church, Eastern. Eastern siya. Sige, sabihin mo nga ibang detalye dyan. Galing siya sa isang Orthodox family. And then nagkaroon siya ng effort to unite yung Eastern and Western church, no. Even to the extent na inabandon niya yung business career niya, no, at naging monk siya, Basilian monk. Yun nga, ginamit niya yung pangalang Josaphat kasi ang talagang pangalan niya is John Konsevic. Yes, Konsevic. 1580 ha. Tapos nag-preach siya talaga ng union ng mga separated brethren niya. And he even wrote a book, no? Para ma-demonstrate siguro itong unity of the church na talagang pinopromote niya. Ayan po si Saint Joseph. Alam mo nga hanggang ngayon hanggang ngayon of course may mga Eastern, no? Mga Greek Orthodox yung mga ganyan, no? But of course as Catholics, lahat na naman tayo Katoliko, no? And Catholic means universal, no? Let us really aim for unity in the church, di ba? Kuminsan nga yun nga, no? Nakakalungkot, no? Of course hindi naman ako may pinapatamaan dito sa sasabihin ko, Sister Son. Pero kuminsan lahat tayo, no? In other religions, of course, no? We want to serve God, we want to love God, and yet kung minsan, no, ay isang reliyon babanatan tayo. 'Di ba? Habang ganyan na yung ating yung attitude, naku. Paano tayo magkakaroon ng unity, no? Kasi dapat yung a true religion for me, hindi hindi dapat parang the divisions of people. It should not show divisions, no? Kasi nga, we have to strive for unity. Tingnan mo yung Trinity. Yan ang model natin. Di ba? At itong mamang ito, si Saint Josaphat, no? Ako'y talagang namamangha sa kanya, no? Kahit na, of course, hindi natin mapigilan, no? Of course, ito'y nangyari na sa history ng simbahan, no? Talagang nagkaroon ng split, no? Kaya lang, itong mamang ito, naku, kahit na he belongs to the Orthodox Church, Sister Son, ito yung nakakamangha, no? And it was in 1867 that he became the first saint of the Eastern Church to be formally canonized by Rome. Tino, First saint. First Eastern saint. Eastern saint. Parang Eastern Church saint, no? Which means, I think, ito yung ideal, no? Yung dapat wag tayo maghiwa-hiwalay. Wag tayo parang yung mga division, no? Although ito nga wala tayong magawa diyan, history ito, no? But I think what this saint, no, particular saint, si Saint Josaphat, conveys to us is let us work for unity. We are one family, sabi nga, one Lord, one baptism, one faith, di ba? Napakaganda pag ang mga tao ay nagkakaisa. No? Kamukha kanina, di ba?
Yan, oh. Oo, yung Na-feel mo ba yung Oo. unity niyo dun sa, sa Oo. convention na yun? Kasi pati may mga tiga-gobyerno doon, mga LGU, pinagsama-sama kami, mga sa academe. Oh, yan, tinan mo. Tapos mga PPC officers, mga organizations, talagang pinagsama-sama kami. You come from masaya. all walks of life. Oo. Diba? Mm-mm. Pero, nako, may isang adhikain. Oo, nagsama-sama kami doon Diba? na iisa talaga yung tama yung sabi mo, yung adhikain. Tapos lahat kami talagang interesado sa ano na yon, sa topic na yon. Yan ang kingdom of God. Oo. No, kaya nga itong si Saint Josaphat, no, talagang parang ibinaba niya dito sa lupa ang kaharian ng Diyos dahil nga, no, he worked and he died, no, for the unity of all Christians, no, of all Catholics especially. Okay. At sana ito rin ang adhikain nating lahat, no, bilang mga Katoliko, di ba? Kanina mong yung hindi natin alam sa Tagalog yung well. Oo. Ito may nag-text from 1160. Balon. Balon. Yun. Naisip ko na kanina, balon. Oo, thank you po. Hindi po Minsan balot, kasi, balon. Dahil di tayo Tagalog, naubusan ng Tagalog. Yes. Okay, let's end our beautiful episode here with a very short concluding prayer, no, to be led to us by Sister Son. Lord Jesus Christ, may your kingdom come, and may your will be done on earth as it is in heaven. By the ruler of my heart and the master of my life, that I may always live in the freedom of your love and truth. Amen. Amen. Okay, may announcement tayo, Sister Son, no? Of course, galing sa ating program manager si Karen. Oo. Itong ano ba ito? Yung mga talks kanina, ha, doon sa seminar niyo, yung Kanawan seminar. Oo. Tomorrow at 1 p.m., no? Pagkatapos okay. ng Kwentuhang Katoliko. Pwede natin pong pakinggan itong mga inputs sige. na to, no? Yung mga audio files, no? Collected by our technical staff, no? So, siguro i-edit pa ito and everything, no? So, tomorrow po, mapapakinggan natin yung talk ni Brother Tony Meloto. Tony Meloto. Honorable Lenny Robredo. Lenny At Robledo. saka yung kay Bishop Ambo siguro. Bishop Ambo, baka, kay, of course, kay and of Cardinal course, kay Tagle. Cardinal Chito Tagle, no? Ito po'y mapapakinggan tomorrow, no? I think, okay. sabi ko nga, nasuggest ko kay Karen kanina, mga ilang araw siguro, hindi lang tomorrow, no? We will try to broadcast ito pong mga audio files natin, no? Regarding the Kanawan seminar kanina po. Okay, kaya yung mga na-miss nila, hindi nila napakinggan, pwede po natin pakinggan starting tomorrow at 1 p.m. po, no? Ng hapon. Pagkatapos po ng Kwentuhang Katoliko. Sige. Okay, paalam ka na, Sister Son? Thank you very much po. Maraming salamat sa mga nag-text po at sa inyong walang sawang nakikinig sa amin. Goodbye, good night, and God bless. And of course, baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no, na ang kaharian ng Diyos ay nasa sa ating lahat, no? And of course, sana po ay maging instrumento tayo na ang mga taong nakapaligid sa atin ay maranasan po ang kaharian ng Diyos na ito, na pagka mayroong pagmamahalan, pagtutulungan, pagdadamayan, nandito ang Diyos at nararanasan po natin, no? Ano man ko kung minsan ang mga nagiging balakid, mga sagabal, at kung minsan hindi tayo nagkakaisa, no, sa ating pagmamahalan, no? Ito po'y ipagdasal natin sa Panginoon, no? And of course, I think yung ating pong patron saint of the day, no, Saint Josaphat, who worked for the unity of all Catholics, of all Christians, no? Naway ito rin po ang ating adhikain sa isa't isa. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Unto